Sa kwento ni Aling Rosita, isang guro sa probinsya, matutunghayan natin ang misteryosong kulto na nag-aalay ng mga kaluluwa tuwing undas. Sa gitna ng bukirin, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa paligid ng kanilang bahay na tila ba'y bahagi ng isang nakakatakot na urban legend. Sa kabila ng pagtanggi ng kanyang pamilya at mga kapitbahay, patuloy niyang nasasaksihan ang mga anino at ritual ng kulto. Ngunit sa kabila ng lahat, isang itim na kandila ang naiwan sa ilalim ng kanilang kama. Palatandaan na ang mga misteryo ay hindi pa tapos at maaaring bumalik anumang oras. Kumusta po? Ako po si Aling Rosita. Isa po akong guro sa isang pampublikong paaralan sa probinsya. Sana po ay mapili niyo itong kwento ko na nangyari noong undas. Isang gabi bago matulog, naisipan kong kwentuhan ng mga bali-balita ang anak kong si Beatrice. Ang sabi ko sa kanya, kapag undas daw ay nag-aalay ng mga kaluluwa ang isang kulto na tinatawag na ang samahan. Sabi ko sa kanya, kaya dapat ay nasa bahay na kami ng mga 8:00 ng gabi kapag undas. Dahil baka kunin kami ng mga miyembro ng kulto at ialay sa kung sino mang sinasamba nila. Natawa si Beatrice, pero alam kong natakot din siya. Sabi niya sa akin na wala naman daw ganong kulto. Kasi kung meron man ay siguradong matagal na silang nadiskubre ng mga pulis. Napaisip ako sa sinabi ni Beatrice. Kasi totoo naman na walang ebidensya na may ganong kulto nga. Parang urban legend lang talaga sila. Pero bilang ina, ay gusto ko lang naman na mag-ingat si Beatrice. Lalo na sa panahon ng undas. Unang gabi ng undas nagising ako ng mga 8:00 ng gabi. May naririnig kasi akong mga bulungan sa labas ng bahay. Nagtaka ako dahil nasa gitna kami ng bukirin. Walang kapitbahay na malapit sa amin. Binuksan ko ng kaunti yung bintana at halos mapasigaw ako sa nakita ko. May mga taong nakatayo sa labas. Hindi ko sila makita ng maayos dahil madilim. Pero nakikita ko yung mga anino nila. Nakapalibot sila sa bahay namin. Hindi ko na binuksan ng tuluyan yung bintana. Tumakbo ako sa kwarto naming mag-asawa at ginising si Bert. Sinabi ko sa kanya yung nakita ko. Pero sabi niya wala naman daw tao sa labas. Nag-insist ako na tignan niya. At nung sinilip niya yung bintana, ay wala na nga yung mga tao. Sabi ni Bert, baka raw nananaginip lang ako. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ako nananaginip. Sa mga sumunod na gabi ay paulit-ulit kong nakikita yung mga anino ng mga tao sa labas ng bahay namin. Pero tuwing ginigising ko si Bert ay nawawala sila. 2 linggo bago mag-undas ay nagising ako ng madaling araw. Pagbukas ko ng bintana ay may nakita akong simbolo na nakaukit sa lupa. May mga itim na kandila rin na nakatirik sa paligid ng bahay namin. Kinabukasan ay pinagtawanan lang ako ni Bert. Sabi niya hindi raw ako tinatantanan ng mga ilusyon ko. Doon ko napagtanto na hindi lang mga anino ang nakikita ko. Naging bahagi na ng buhay ko yung mga miyembro ng kulto. Nakikita ko sila na nag-aalay ng mga hayop sa labas ng bahay namin. Nakikita ko sila na nagsasayaw habang nakatirik yung mga itim na kandila. Nakikita ko sila na nakapiring yung mga mata habang naglalakad ng paikot sa bahay namin. Nakikita ko sila na may dalang mga itak na may dugo. Nakikita ko sila na nakasuot ng puting damit na may mga simbolo. Nakikita ko sila na may dalang mga krus na baliktad. Nakikita ko sila na may dalang mga bangkay na pinaghahatian nila. Nakikita ko sila na nakatayo lang at nakatingin sa akin. Tuwing undas ay nag-aalay sila ng mga kaluluwa sa labas ng bahay namin. Kaya natatakot ako na lumabas sa oras na yon. Baka kunin nila ako at ialay sa kung sino mang sinasamba nila. Sabi ni Bert, hindi raw ako natutulog ng maayos. Kaya kung ano-ano na yung nakikita ko. Sabi ko sa kanya, kung siya kaya yung makakita ng mga yon, ay makakatulog pa kaya siya ng maayos? Hindi ko alam kung bakit hindi nila ako pinaniniwalaan.
Kahit yung mga kapitbahay namin ay napapansin na yung panlalalim ng mga mata ko. Pero imbis na mag-alala sa akin, ay pinagtatawanan lang nila ako. Sabi ko sa kanila, kapag pinasok ako ng mga kulto na yon sa bahay namin, ay saka lang nila malalaman na totoo yung sinasabi ko. Pero huli na ang lahat. Sa ngayon ay lumalaban pa rin ako sa kulto na yon. Alam kong may ginagawa silang kakaiba sa akin. Siguro ay may kinalaman yon sa mind control kasi bakit ako lang yung nakakakita sa kanila. Nakikita ko yung mga simbolo sa paligid ng bahay namin. Pero si Bert at si Beatrice, wala raw silang nakikita. Minsan ay nagigising ako sa gitna ng gabi at nakikita ko na nagbabago yung mga kulay ng pader namin. Nawawala yung mga gamit sa bahay, nasisira yung mga bumbilya, nasisira yung mga appliances, pero kapag tinatawag ko si Bert, ay bumabalik sa dati ang lahat. Siguro ay dahil lumalapit na sila sa bahay namin, kaya nagkakaroon ng mga pagbabago sa paligid. Pero kapag tinatawag ko si Bert, ay nawawala sila at bumabalik sa normal ang lahat. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mararanasan ito, pero alam kong kahit papano ay nakakatulong yung pagtawag ko kay Bert. Para bumalik sa normal ang lahat. Nagising ako isang umaga na parang walang nangyari. Maayos yung tulog ko. Wala akong nakikitang mga simbolo, walang mga itim na kandila, wala yung mga anino sa labas ng bahay namin. Nagtaka ako, pero sa loob ko ay nagalak ako dahil sa wakas ay natapos na rin yung bangungot na nararanasan ko. Pero nagulat ako nung sabihin ni Beatrice na hindi na raw siya takot sa mga kwento ko tungkol sa kulto. Sabi niya, ilang taon na raw akong nagkukwento sa kanya tungkol sa mga kulto na nakikita ko sa labas ng bahay namin bago magundas. Pero wala naman daw nangyayari sa amin, kaya hindi na siya natatakot. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero para bang ako lang yung nakakaalam ng mga nangyari. Parang ako lang yung nakakaalam na may mga kulto nga na lumalapit sa bahay namin. Sa tingin ko ay bahagi ito ng mind control na ginagawa nila sa akin. Alam kong may nangyari talaga. At hindi ko lang ito ilusyon, may iniwan sila sa bahay namin. At yun ay yung itim na kandila sa ilalim ng kama namin mag-asawa. Hindi ko alam kung bakit nila iniwan yon. Pero isa lang ang ibig sabihin nun. Baka balak pa nilang bumalik. Pero sa susunod na pagkakataon na bumalik sila, ay hindi na nila ako mahuhuli sa kanilang mga ilusyon. Dahil alam ko na ang gagawin at alam ko na ang sasabihin, sa ngayon ay ako lang ang nakakaalam ng mga nangyari. Pero hindi ako papayag na ako lang ang makakaalam ng mga ito. Kailangan kong makaalis sa mga ilusyon nila para mabuhay ako at may kwento ang lahat ng ito. Sa kwento ni Aling Rosita, natutunan natin na minsan ang mga bangungot ay hindi lamang sa panaginip. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwento. Hanggang sa susunod na takutan, mag-ingat sa mga aninong hindi mo nakikita.